hindi pumunta sa isang lugar kung saan may fun adventures na masasarapang pagkain. Tara, let's go south and explore Quezon! Isa ang bayan ng Real sa dinarayo tuwing summer dahil sa sari-saring activities na pwedeng gawin dito. May mga camping site kung saan pwedeng mag-rent ng tents for as low as 50 pesos a night. Tagtad din ito ng mga beach for swimming and relaxation. Nandito tayo ngayon sa Real, Quezon para ma-experience ang kanilang river rafting. Pero bago yan, meron daw munang 5 minutes na tricycle ride at 20 minutes walk papunta dun sa falls. Tara! Matapos sumakay ng tricycle, nag-trek naman sa pababang trail na mapuno at siksik sa halaman. Nandito na tayo ngayon sa start-off point nitong river rafting dito sa Real, Quezon. Pero bago yan, syempre safety first, kaya kailangan natin ng mga life vest at helmet. Kakaiba ang balsa o raft dito dahil di tulad ng iba na rubber boat ang gamit. Dito, interior ng gulong ang sasakyan. Ang 5 kilometrong babagtasin na abuti ng 2 oras ng paglalakbay. Minsan may wet and wild bumpy ride. At meron din namang mga tahimik na bahagi kung saan pwedeng pagmasdan ang nature habang nakasakay sa raft. But that's not all dahil sa dulo ng ilog, bubungad ang Bagombong Falls. Maliit man ang talon, very refreshing ang malamig na tubig nito na galing pa sa bundok ng Sierra Madre. Siyempre, hindi ko palalampasin ang pagsuswimming at mag-explore sa falls. Kahit saang anggulo, picture perfect talaga ang lugar na ito. 350 pesos per head ang magagastos para sa kalahating araw na fun water adventure. Bumiyahe naman tayo sa Lukban. Ang sikat sa lugar na ito, syempre ang kanilang langgonisa. Yes, you heard it right. It's langgonisa at hindi longganisa. Kasi po yan pong Langgonisa Lokban, yan po ay nasa history na po ng LGU po yan ay nakapayad po sa yan po sa Aklatang Bayan. Na talaga pong simula't simula pa, langgonisa na ginagamit na salita dyan. Spanish time pa po. Ang 10 kilong giniling na baboy, tinimplahan ng curing salt, paminta, at syete na pampakulay, dinikdik na bawang at kaunting betchin. Hinalo itong mabuti gamit ang kamay hanggang sa mabalutan ang karne ng mga pampalasa. Ayan, pagkatapos mamix yung pork, isa-stuff na siya. Pero dati ang ginagamit, yung balat ng isaw. Ngayon, pagkatapos makita ng mga eksperto na may mga organism doon sa balat ng isaw, ito na yung ginagamit nila, gelatin na. Ang gelatin na ginagamit, gawa rin sa protina mula sa karne pero malinis at walang organismong makapamahay. Siyempre, hindi ko palalampasin ang paggawa ng sarili kong langgonisa. Nakita ko si Kuya, ganito lang ginawa niya. Tapos ilalagay lang po ito sa loob, di ba? Ay, puro mahangin. Sir, pwede na po ba ako mag-apply dito? Kapag po wala na po akong show, pupunta na lang po ako dito. Pwede po siguro lang yung sa Langgonisa namin. O, sige po Push. Yan, okay na po yan. Konti pa. Yan. Okay na po ito. Tapos gugupitin. Tapos na siya. O, mas mahaba dun. Mas mahaba. Matapos ma-stock ang mga langgonisa, itutali ito gamit ang dahon ng buri fiber. Ang buri ay isang uri ng halaman na kamag-anak ng anahaw at pandan. Ito na ang aking lokban langgonisa, ready for frying. Prinito ang mga langgonisang ginawa ko sa sarili nitong mantika. Excited na akong kumain. Ito na ang langgonisa na ako mismo ang gumawa. Para sa mga nagbebenta dito, ito ang ganito nila tikman ang langgonisa, di toothpick. Masarap to kung may kanin, nako. Tsaka suka. Mabawang, lasang-lasa yung bawang. Medyo maalat pero for sure kapag may kanin magiging balance na sila. Ang isang dosenang langgonisang lokban, nagkakahalaga ng 75 pesos para sa maliliit.
at 150 pesos naman sa malalaki. Bukod sa langgonisa, isa pang ipanagmamalaking produkto ng Lucban, Quezon ay ang browas. Ang browas ay isang uri ng biskwit na matamis, malutong at karaniwang pangmeryenda ng mga taga Quezon. Meron ding bersyon nito ang mga bansang Portugal at Espanya. Sa bakery na ito sa Lucban, ipinakita sa amin ang paggawa ng browas. Sa isang mixer, pinaghalo-halo ang egg whites, asukal, egg yolks at harina. Kapag malapot na ang mixture, ibinuhos ito sa piping bag para makagawa ng mga browas. Since mahilig akong mag-bake, susubukan kong gumawa ng browas gamit ang kanilang napakalaking piping bag. Ay, ba't ganun? Payat eh. Nagjejeta po kasi. Matapos ma-pipe ang mixture, isasawsaw ito sa powdered sugar. Ipapasok na ito sa pugon at lulutuin sa loob ng 15 minuto. 2 beses ang pagbe-bake para ma-achieve ang saktong lutong ng browas. Price ng browas namin is nagre-range siya. Ang pinakamalaki is 450, tapos the rest 265 hanggang meron kaming mga small pack hanggang 45 pesos. Tiki man time! Ano kayang lasa ng niluto kong browas? Ang sarap. Saktong-sakto yung tamis. Saktong-sakto yung pagka-toast. Tapos talagang kapag kinagat mo siya, yung nagpa-pound, yung hiwa-hiwalay sa bibig. Sarap. Hanap mo ba ang isa pang masarap na panghimagas? Don't worry, cause we have that in Tayabas. Ang bayan na ito sa Quezon, sikat sa kanilang yema cakes. Napakasarap naman po talaga ng yema cake. Kung sa uso po ay hindi ka nakakatikim, pero pag natikman mo po yung lasa niya, talagang medyo kakaibo po talaga yung lasa niya. Masarap. Para gawin ang yummy yema cake, pinaghalo-halo ang egg yolks, tubig, mantika at harina na may baking powder. Ibinuhos ito sa mixture at hinayaang maging creamy. Inalatag ito sa isang pan at binake sa loob ng 30 minuto. Habang hinihintay maluto ang cake, ginawa muna ang icing. Pinaghalo ang condensed milk at binating itlog sa isang kawali at hinalo hanggang sa maluto. Bali, ito po yung ating yema cake na binake kanina. Ito na po yung kinalabasan niya. At ito naman po yung yema icing. Bali, ang gagawin ko na po ay i-icing ko na po yung yema. Binalutan ng yema icing ang cake at nilagyan pa ng pampasarap na grated cheese. Heto na ang famous Quezon dessert na yema cake. Ang isang buo nito nagkakahalaga ng 250 pesos. Sa pamamasyal ko sa Quezon, isa lang ang aking napatunayan. Worth it talaga siyang puntahan dahil sa masasayang activities at masasarap na pagkaing babalik-balikan. Kaya kung wala pang summer activity with the family, punta na sa Quezon. Sa mga ganap dito, kayo ay mawiwili.